Ang talata sa Biblia para sa araw na ito ay nagmula sa iisang lugar, Genesis Kabanata 15, mga bersikulo 18 hanggang 21. Sundan mo ako habang nagbabasa. Nang araw na iyon, nakipagtipan ng Panginoon kay Abram na sinasabi, "Ibinigay ko ang lupaing ito mula sa ilog ng Ehipto hanggang sa malaking ilog, ang ilog Euprates. Ang mga Kenanita, ang mga Kinizeo, ang mga Kadmonita, ang mga Heteo, ang mga Perezeo, ang mga Refaim, ang mga Amoreo, ang mga Kananeo, ang mga Gergeseo, at ang mga Jebuseo." Ito ang salita ng Diyos. Ngayon ay nais kong ibahagi sa inyo ang biyaya sa pamamagitan ng isang seremonya na pinamagatang Pasukin natin ang Kanaan, sakupin natin ang Canaan. Kaya alam natin na ang Canaan para sa atin ay kumakatawan sa kaharian ng Diyos na dapat nating pasukan. Tama? Father? Dapat na nilang sakupin ang Canaan. Sige, sa Genesis, Kabanata 15, na siyang kabanata ng pipa ng tamlaw, ito ay isang eksena ng pagpapatibay sa pagitan ng Diyos at ni Abraham, ang ating ama ng pananampalataya. Mula talata 18 hanggang 21, nais ng Diyos na ibigay ang lupaing ito ng Kanaan sa mga inapo ni Abraham, kaya tinukoy pa niya ang eksaktong hangganan na sinabi na niya sa mga taong naninirahan doon, upang maging handa ang mga tao at makuha ang lupang ito. Alam natin na ang pangakong ito ay ibinigay sa mga inapo ni Abraham. At anong biyaya ito na sinasabi sa atin sa Galasya Kabanata 3, versikulo 20? Tayong mga kay Heso Kristo ay mga inapo ni Abraham, hindi ba? Kaya ang sinaunang kwentong ito sa Genesis 15, ang pangakong ito na ginawa ng Diyos kay Abraham ay naangkop sa ating ngayon na naniniwala kay Heso Kristo. Sa makatuwid ay naging mga apo ni Abraham. At kaya sa Genesis 15, tinukoy ng Diyos ang hangganang ito mula sa malaking ilog ng Ehipto hanggang sa ilog Euphrates. Alam mo, ang teritoryong iyon ay kilala bilang pinakamatabang lupain ng kayamanan, ang sentro ng buong mundo. Ang pula ng itlog ay idibigay sa mga inapo ni Abraham at ang pangakong iyon ay idibigay din sa atin. Kaya dapat nating tandaan na dapat kang maging agresibo kahit na binabasa mo ang mga siping ito dahil alam mong ikaw ang pangunahing tauhan sa kwentong ito. Tama? Kaya ngayon, gusto ko talagang sumisid pa ng malalim tungkol sa kanan dahil sa Ezekiel Kabanata 20, versikulo 6 ay may sinasabing lubang kawili-wili. Sinaliksik na ng Diyos ang lupaing ito para sa mga Israelita. Nangangahulugan ito na ang Canaan ay hindi lamang ibinigay dahil nagtataong umiral ang lupaing iyon noong panahon ng mga anapo ni Abraham. Ngunit partikular na hinanap, pinili at pinili ng Diyos ang lupaing ito. Okay? Kaya gusto nating tingnan kung bakit ginawa ito ng Diyos at bakit mahalaga sa atin ang Kanaan na ito. Kaya kailangan nating tingnan ang kasaysayan para maunawaan ito, di ba? Kaya't ang kasaysayan ay nagpapatuloy sa lahat. Huwag kang matulog, pakiusap. Sige, mahaba na ang kasaysayan nito. Magsisimula sila mula pa nung panahon ni Adan. Ama? At pagkatapos ay magpatuloy ng tuluyan hanggang sa tiyak na oras natin yan, di ba? Kung hindi, walang dahilan para pag-aralan ito. Pero alam natin na ang Genesis 1 ay nagtatapos sa Apocalypse 21, tama ba? Sa bagong langit at bagong lupa, kaya isusulat natin bilang kaharian ng Diyos. Versikulo 5 at 9. Okay? May kakaibang nangyari nang magkasala ang unang tao, si Adan. Okay? Ang taong ito ang nilikha ng Diyos na may wangis ng Diyos. Tama ba? At nang tanggihan niya ang salita ng Diyos mula sa salita ng Diyos, nahulog siya. Tama ba? Kaya sinasabi natin na ito ang pagbagsak ni Adan. Pero nung siya ay nahulog,
Siya na siyang sentro ng lahat ng nilikha, tama ba? Nang mahulog ang lalaking ito, lahat ng iba pa sa nilikha ay nahulog din kasama niya. Kailangan talaga natin itong mapansin. Hindi lang iisang tao ang nahulog dahil hindi sumunod sa salita ng Diyos mula pa sa simula. Hindi binibigyang kahulugan ng Biblia ang pagkakakilanlan ng tao ng kasinggaan ng inaakala natin. Iniuugnay ng Biblia ang pagkakakilala ng tao sa iba pang nilikha, kaya naman nagkasala si Adan. Genesis Kabanata 3, versikulo 17. Dahil nakikinig ka sa boses ng asawa mo sa halip na sa boses ng Diyos, tama ba? Sumpa ang lupa. Sino ba talaga ang may kasalanan? Adan, ama? Si Adam ang may kasalanan. Ngunit hindi isinumpa ng Diyos si Adan, kundi isinusumpa niya ang nasa lupa. At mula nun, ginagawa na natin. Kailangan kong iguhit ito para sa atin. Nako, masyadong maganda ito. Sige, mga tinik dapat to, okay? At mga dalad. Ang lupang ito na dating puno ng magagandang puno at prutas na ngayon ay dahil sa pagbagsak ni Adan ay nagbubunga ng mga tinik at dawag. Kapag mayroon kang mga tinik at dawag, hindi ka makakakain ng anumang bunga dahil lahat sila ay masasakal at mamamatay sa ilalim. Tama ba? Iyan ang kalagayang idinulot ng pagbagsak ni Adan sa sangkatauhan. Mas kawili-wili, sinasabi ito sa Oseas 6:7 na ang ginawa ni Adan ay ang kanyang pagsalangsang. Tipan ng Diyos sa Genesis Kabanatang 3 o 4 ay walang binabanggit tungkol sa tipan sa Diyos. Tama ba? Ngunit sinasabi sa atin ng Oseas 6:7 na nilabag ni Adan ang tipan sa Diyos. Kaya makikita natin na mahalaga ito. Itong equation, okay? Kung may nakalimutan ka, lahat, tandaan mo lang itong bahagi. Imilagay ng Diyos sa puso ni Adan ang kanyang salita o tipan, tama ba? Ngunit kapag ang ating puso ay nabigong hawakan ang salita ng Diyos na siyang mapaminsalang bunga nito, ang lupa ay isinumpa. Ito ang simula ng Biblia. Ang tinig ng Diyos ay hindi nagbabago mula simula hanggang katapusan. Ang kakilakilabot ng mga bunga ng mundong ito na ating ginagalawan ay nagsimula kung kailan nabigo ang mga tao na panghawakan ng salita ng Diyos sa kanilang puso. Napag-usapan natin ang tungkol sa pananakop ng mga Hapones, ang kahiyaan ng bansang ito, alam mo na, o ang kahiyaan ng Israel sa pamamagitan ng pagiging alitan ng Ehipto. Ang lahat ng mapaminsalang bungang ito ay nagmula pa rin kapag hindi natin pinanghahawakan ang salita ng Diyos sa ating puso. Kaya ang kalagayan ng puso ay may direktang impluwensya sa kalagayan ng mundong ating ginagalawan. At makikita natin na mas lalo pa itong lumalala. Kapag binasa natin ang Genesis 4:12, makikita natin ang kilalang-kilalang unang mamamatay tao ng sangkatauhan, tama ba? Sino itong si Ki? Sinasabi sa atin ng Kabanata 4:12 na ang lupa ay magiging lubhang kakilakilabot kaya't wala nang mamumungang ani para kay Cain. Hindi mahalaga kung gaano karami, kung gaano siya kasipag. Sa tingin ko, madalas nating maranasan yan. Hindi mahalaga kung gaano ako kahirap magtrabaho. Minsan, wala roon ng resulta. Naiisip mo ba ang frustration na maaaring maramdaman mo, di ba? Kaya ito ang lupang ikinalat. At lalong lumalala ito noong panahon ni Noe. Nasa Genesis, Kabanata 6 yan. Kabanata 6, talata 1 ay nagsisimula sa kanino? Ang mga anak ng Diyos. Tama, ang mga anak ng Diyos. Pinapasama ang kanilang sarili sa pamamagitan ng pagsunod sa mga anak na babae ng mga tao at pagpili ng sino mang gusto nilang pakasalan. Ngunit bilang resulta, kung makikita mo ang nasa ibaba ng Genesis 6 at sa ibaba, pinag-uusapan nito ang kalagayan ng mundo. Ngayon, ang problema ay nasa mga anak ng Diyos, tama ba?
Ngunit pagkatapos ay nagpatuloy ang Diyos, direktang nauugnay ito sa kalagayan ng mundo. Sinasabi niya na ang mundong ito ay puno ng kasamaan, ng karahasan at ng katiwalian. At dahil dito ay darating ang paghukom. Muli, itanong natin kung dahil kanino? Mga anak ng Diyos. Kaya ang kapakanan ng mga anak ng Diyos ay direktang nauugnay sa kapakanan ng buong mundo. At dahil dito ay darating ang paghuhukom. At hindi ko alam ito pero sa ikawalong aklat ng kanyang serya ng pagtubos ay talagang itinuro ito. Ang pinsalang idinulot ng mga anak ng Diyos sa mundong ito. Dumating ang paghuhukom sa lumpa. Iyan ay nasa Genesis Kabanatang 7, versikulo 4 at 6, 10, 12, 14 at 23. Lahat ng mga versikulong ito. Hayaan mong ipakita kong tama ipo. 12, talata 17. Pasensya na, 17. 12, 17, 18, 24. Kaya makikita natin sa Genesis 7, paulit-ulit na itinuturo ng Diyos na dumating ang baha sa mundo. Bumuhos ang ulan sa lupa. Dumating ang paghuhukom ng Diyos sa lupa. Tama? Kaya sino ang direktang apektado sa lupang ito? Dahil sa mga anak ng Diyos, gusto kong ituon ang ating pansin sa kung paano napakahalaga ng bawat isa sa atin at hindi lamang sa personal na kaligtasan, kundi pati na rin sa pagpapanumbalik ng buong mundo. Ganito nagsimula. At kaya ito ang panahong antediluvian. Nangangahulugang ang panahon bago ang baha. Kaya pagkatapos ng baha, dumating ang bagong mundo, tama ba? Kaya simulan natin sa bagong langit at bagong lupa. Okay, kaya ito ay isang panahon bago ang baha. Ngayon, ikalawang yugto na, Diluvian. Nangangahulugan ito ng panahon bago ang baha. Pangalawa, pupunta tayo sa lumang panahon ng tipan. Okay, kaya kilala natin ito bilang ang lumang tipan. Siyempre, nagsisimula ito kay Abraham, ang ating pangunahing tauhan na yon. Kasama niya, ipinangako ng Diyos noong 2822 BC ang tipan ng Tanglao. At dito sa talatang mababasa natin sa Genesis 15, talata 18 hanggang 21, ang pangunahing teksto natin ay Diyos ang nagtatakda ng kahulugan ng lupain, tama ba? Na nalinang at sinira na. Tama ba? Ito ay naibalit at nawasak. At ngayon, muli, tinukoy ng Diyos ang lupaing ito kay Abraham. At tinawag niya ang isang lupain bilang Kanaan. Ayos lang? At doon niya sinabi, ibibigay ko ang lupaing ito sa iyong mga inapo. At kaya nga tayo mahalaga sa larawang ito, hindi ba? At saka natin nakikita na binibigyang kahulugan niya ang lupain ng ganito. Gusto kong isulat natin ito rito. Ang Kinaan na ito na may ilog ng Ehipto. Hanggang sa ilog Euphrates, tama ba? Sige. At may 10 tribo, di ba? 10 tribo na naninirahan na roon. Ibig sabihin, kapag pumunta tayo roon, kailangan natin silang talayasin. Okay, sino sila? Hindi ko na ito maalala, kaya kailangan natin isulat ito. Tawa sila ay mga Kimita, mga Kinizite, mga Kabmonita. Inalakay ni Reverend Evan Park ang mga Hittite sa ikawalong aklat ng kanyang serye ng pagtubos. Mga Hittite, mga Parithite, at ang muling pag-frame. Hindi ka ba na-curious kung sino ang mga taong ito? Mga Amorita, mga Kananeo, mga Girgashite.
at mga Jebuseo. Alam natin na may 10 tribo na nabanggit sa eksenang ito tungkol kay Abraham. Ngunit nagbabago rin ang bilang ng mga tribo, minsan ay umaabot sa 7. Kaya tinatawag natin itong 10 tribo ng Kanaan o 7 tribo ng Kanaan. At ang ilan sa maliliit na angkan ay darating at aalis, depende sa panahong kinalalagyan natin ngayon. Ngunit dito, ang Diyos ay nagsasalita sa ating ninunong pananampalataya, si Abraham, ng 10 tribong ito. Kaya dapat silang palayasin. Okay, pagkatapos nito, tingnan natin kung paano ito isinasagawa ng Diyos, tama ba? Isaias 46:10. Malinaw na sinasabi sa atin ng Isaias 46:10 na sinabi na ng Diyos ang wakas mula pa sa simula. Tama ba? Kaya dapat nating maunawaan ang nangyari noong natsarakaran upang maunawaan din natin ang nangyayari ngayon. Nasa Isaias 46:10 yan. Kaya anong nangyayari rito sa panahon ni Moises? Sa wakas, napalaya ang mga Israelita. At sa Exodo, Kabanatang 20, kung paano ito isinasagawa ng Diyos, ay ibinigay niya sa kanyang bayan ang 10 salita. Tama ba? Ang mga tapyas na bato na may 10 salita, 10 utos. At alam natin na ibinigay ng Diyos ang mga utos na ito sa mga Israelita. Paulit-ulit mong sinasabi yan kung susundin mo ang mga batas na ito. Ang hawakan mo ang mga salita ko. Kapag pumunta ka sa Canaan, mamumuhay ka ng maayos. Magandang buhay, garantiya niya. Tama? Kaya ito ay talagang naglalarawan kung anong nangyari kay Adan sa simula, hindi ba? Ano ang gagawin ng Diyos bago tayo makapasok sa lupang pangako? Ang unang ginawa ng Diyos ay inilagay niya ang salita sa atin. Kaya noong panahon ng mga Israelita, ibinigay ng Diyos ang salita sa mga tapyas na bato. Uy, maganda naman ang bato. Kung may inukit ka rito, permanente na yon, di ba? Kaya't magpakailanman, iuukit ng Diyos ang salita sa mga tapyas na bato at ibibigay sa mga Israelita. Kaya dahil dito, ang mga Israelita ay magkakaroon ng 40 taon sa ilang at pagkatapos ay papasok sa Kanaan. Siyempre, ang unang 16 na taon. Naroon ang pananakop sa Canaan. Kaya pinalalayas ang lahat ng mga tribong ito. Ngunit dito natin dapat pansinin, talaga bang balak ng Diyos na patayin ang lahat ng mga tribong ito at lipunin sila? Hanggat nangyayari ito, magiging maayos din sila sa Kanaan. Sige, hulaan ko ulit ang talon. Para mabuhay tayo ng maayos sa Kanaan, sa lupang pangako, ang kailangan lang nating gawin ay alisin ang mga tribong Kananita na ito. Kita mo, akala ng mga Israelita na basta't maaalis nila ang mga pisikal na tribong ito, magiging maayos sila. Pero hindi natin nauunawaan ang punto. Hindi natin nauunawaan ang punto kung bakit inutusan sila ng Diyos na palayasin ang mga tribong ito noong una pa lang. Una, nais silang palayasin ng Diyos dahil magiging sanhi sila ng pagkakasala ng mga tao sa Kanya. Hindi ang mga tao mismo ang problema, kundi ang panganib na mailayo nila sa Diyos ang mga pinili. Kaya magiging patibong sila sa mga tao. Nakasulat ito sa Exodo, Kabanata 23, versikulo 30 hanggang 33. Exodo 23, versikulo 33. 33. Basahin natin ang talatang ito. Sige, Exodo 32. Pasensya na, 23. Okay? Sinasabi sa bersikulo 30, unti-unti ko silang palalayasin sa harap mo. Sino nagpapalaya sa kanina? Walang kailangang gawin ng mga Israelita. Itataboy sila ng Diyos. At sinabi niya, palayasin mo sila mula sa harap mo hanggang sa ikaw ay dumami at manahin mo ang lupain. Bersikulo 31, at itatakda ko ang iyong mga hangganan mula sa dagat na pula hanggang sa dagat at mula sa ilang hanggang sa ilog. Sapagkat ididigay ko sa iyong kamay ang mga naninirahan sa lupain at palalayasin mo sila sa harap mo. Huwag kang makikipagpipipan sa kanila ni sa kanilang mga Diyos.
Hindi sila mananahan sa iyong kamay, baka ikaw ay pagkasalahin nila laban sa akin. Sapagkat kung maglilingkod ka sa kanilang mga Diyos, tiyak na magiging silo ito sa iyo. Ama, kaya alam natin na sa kasaysayan, hindi na palayas ng mga Israelita ang lahat ng mga Kanaanita, di ba? Lahat ng mga naninirahan. Pero ang mas malala pa ay hindi nila naintindihan ang isang punto sa Exodo 23:33 na ang mga taong ito ang magiging dahilan para magkasala sila laban sa Diyos. Kaya anong nangyari sa lupaing ito? Sa lupaing ito na talagang umaagos ang gatas at pulot. Nandun Philip. Gayunpaman, mayroon talaga silang konting pagmamaneho palabas. Matagumpay nila itong nagawa, tama. Ngunit gayunpaman, ang mga ito ay natanggal. Tama, natumba sila pataas. Itinapon sila ng lupain dahil sa kanilang mga kasalanan. Nabasa ko ang talatang ito dahil nasa libro ito. Maari ba tayong lahat bumaling sa Isaias 24:5? Isaias 24:5. Ano ang nagpaparumi sa lupain? Ano ang sanhi ng polusyon sa ating mundo ngayon? Sige, sa versikulong 5. Sinasabi nito ang aking talata. Sinasabi ito ng talata ng NKJV. Ang lupa rin ay nadumhan sa ilalim ng mga nananahan dito dahil sa kanilang pagsalangsang sa mga kautusan, binago ang palatuntunan, sinira ang walang hanggang tipan. Kaya mula sa simula hanggang sa katapusan ng Biblia, sa pananaw ng Diyos, ang polusyon sa mundong ito ay sanhi ng ano? Mga taong lumalabag sa salita ng Diyos. Mga lalaking lumalabag sa tipan ng Diyos. Okay? Kaya kahit inakala nilang nasakop na nila ang lupain, kahit inakala nilang naitaboy ang ilan sa karamihan ng mga Kananeyo, sila ang naging pangunahing tao ng lungsod na iyon. Ama, hindi pa rin nila natutukoy ang punto ng sinasabi ng Diyos. Kaya anong mga kasalanan ang nagawa nila? Ano nalunya? Ito ay pakikipagrelasyon sa iba bukod sa asawa, kawalan ng katapatan, pagsamba sa Diyos-Diyosan. Ang idolatria ay ang pag-una sa ibang bagay kaysa sa Diyos. Tama. Suwayin din ng tipan, hindi yan pagtitiwala sa Diyos. Ama. At ang pang-apat ay pagpatay. Agdugro. Alam mo, may mga talata sa banal na kasulatan na nagsasabing ang pagdanak ng dugo na ito ay hindi lamang tungkol sa pagkamuhi ng isang tao sa isang tao para pumatay ng isang tao. Hindi mo pinag-uusapan ang pagpatay ng mga magulang sa kanilang mga magulang dahil sa pangangalunya. Tama? Maaari ring ibigay ng mga magulang ang pagdanak ng dugo ng kanilang sariling mga anak sa ibang mga Diyos. Ama, sa tingin ko ito ay isang bagay na kailangan nating saliksikin at tingnan kung ano talaga ang kahulugan nito sa ating buhay ngayon. Tama? Tiya naman, dahil dito, ang mga Israelita ay nagsuka palabas ng lupang pangakong ito. At hanggang sa panahon na dumating si Heso Kristo, ang lupaing ito ay mananatiling tiwangwang, hindi mahalaga. Palaging magkakaroon ng anumang uri ng pananakop o kolonisasyon mula sa kahariang ito o kahariang iyon. Tama? Tama. Kaya nang sa wakas ay dumating si Heso Kristo, ang ginawa niya ay ito, ang lumang tipan kung saan isinulat ng Diyos ang salita sa mga tapyas ng bato at ibinigay ang salita sa mga tao. At sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng salita, na yun ay mayroon na silang kapangyarihang palayasin ang lahat ng mga Kananeyo upang mamuhay ng mapayapa sa lupang pangako. Tama? Kaya sinabi ng Diyos, ang dahilan kung bakit ko nais na sakupin mo ang Canaan upang ibigay sa iyo ang Canaan ay upang ito ang maging sentro ng mundo. Sentro ng mundo na matatagpuan sa Ezekiel, Kabanata 38, talata 12.
Sinasabi sa Ezekiel 38:12, ang mga Israelita na may salita ng Diyos ang siyang magiging sentro ng mundo. Kaya upang maibalik ang buong mundong ito na bumagsak sa kabulukan dahil sa pagbagsak ni Adan, nais ng Diyos na piliin ang sentrong bahaging ito ng mundo na si Kanaan, tama ba? Naging sentro ng mundo ang Canaan, hindi dahil mabuti ang mga Israelita. Maliit lang sila noon. Mga minorya lang naman sila noon, di ba? Ngunit bakit maaaring maging sentro ng mundo ang Canaan na ito? Ang sentro ng entablado ng Diyos sa kanyang kampanya para sa iba pang bahagi ng mundo. Dahil nariyan ang salita, di ba? Kaya hindi tayo dapat limitado sa lokasyong geographical. Kapag sinabi natin Canaan, tama ba? Sa isipan ng Diyos, sa ating Diyos na nakakaalam ng lahat, makapangyarihan sa lahat, hindi ito isang kaara. Hindi naman siya limitado ng pisikal na hangganan, di ba? Kung nasaan ang salita ng Diyos, iyon ang sentro ng mundo. Kung nasaan ang salita ng Diyos, ikaw ang sentro ng mundo. Tama ba? Kaya sana huwag mong ituring ang sarili mo bilang isang maliit na nilalang. Bawat isa sa atin na nakatanggap ng salita ng Diyos ay napakahalaga sa kampanya ng Diyos na sakupin ang iba pang bahagi ng mundo. Tama ba? Kaya tayo ang pag-akyat ng mundo. Amen. Kaya nga ang Canaan ang napili bilang isang sentral na entablado. Kaya kapag dumating si Jesus Kristo, tama ba? Naghintay ang lahat na siya ang Mesiyas. Akala nila ay sasakupin niya ang Israel bilang isang teritoryo, hindi ba? Kita mo, muli makikita natin na magkaiba ang ating pananaw at ang pananaw ng Diyos, tama ba? Kaya ang ginawa ni Hesus Kristo ay namatay siya sa krus. Kaya lahat, maging ang mga disipulo ay tila nalito rito. Ano kaya ito nangyari? Akala namin siya ang magiging tagapagpanumbalik ng Israel. Ibabalik niyo sa amin ang lupain ng Israel. Pero hindi yun ang nangyari. At sa halip ay sinabi ni Jesus sa Hebreo Kabanata 9, versikulo 15 at Hebreo Kabanata 10, versikulong 15-16. At sa 1 Corinto 11:25 din, sinasabi niya, ibinibigay ko ang aking dugo bilang isang bagong pipan. Kaya tinutupad niya rito ang isang bagong pipan. Kaya nakikita natin ang pagkakaibang ito sa lumang tipan na ginawa ni Moises, tama ba? Saan isinulat ni Moises ang salita? Ibig kong sabihin, isinulat ng Diyos ang salitang paumanhin, di ba, sa tapyas na bato? Ngunit dito, sa pagkakataong ito, muling inilalagay ng Diyos sa ating puso ang salita sa pamamagitan ni Jesus. Sa pamamagitan ng pagpapamagitan sa bagong tipang ito. Gaya ng alam mo, sa Jeremias Kabanata 31, binabanggit nito ang tungkol sa bagong tipan. Napakahalaga nito sa mga Kristiyano ngayon, hindi ba? Ang salita ay wala sa labas natin, kundi ang mga salitang nakaukit sa ating puso, sa ating isipan. Kaya hindi tayo pinipilit na gawin ang tama, kundi buong galak, tuwa at kusang loob nating ginagawa ang tama. Tama? Iyan ang bagong tipan. Lahat ay nananabik sa bagong tipan, tama ba? Pero ayan, tinupad na ito ni Jesus. Siya ang tagapamamagitan sa tipan, gaya ni Moises sa mga Israelita. Tama ba? Nasa puso natin ang salita ngayon. Iyan ay nasa 2 Korinto, Kabanata 3, Talata 3. Kaya nang dumating si Jesus, inaasahan ng lahat na ibabalik niya ang lupain. Pero sa halip na pag-usapan ng pagpapanumbalik ng lupain, ibang bagay ang kanyang pinag-usapan. Teka, ano pang sinasabi na? Sabi na, ano ang tunay na kahulugan ng luka? At sabi niya, ang lupang ito ang ating puso. Ang tinutukoy nito ay mabuting lupa, tama ba? Maaari ba tayong bumaling sa kahulugan ni Jesus ng lupain? Balikan natin ang Lucas, Kabanata 8, versikulo 15. Lucas, Kabanatang 8, versikulo 15.
Maaari ba tayong magbasa ng sabay-sabay? Lukas Kabanata 8, versikulo 15. Sinasabi nito, mulit ang bini sa mabuting lupa, ito ang mga nakarinig ng salita sa isang tapat at mabuting puso at pinanghahawakan ito ng mahigpit at namumunga ng may pagtitiis. Okay? Kaya mabuting lupain, mabuting lupa, ang maibalik na lupain, sila ang mga iyon. Una, kailangan mong naroon upang makinig sa salita. At pangalawa, kailangan mong magkaroon ng mabuting puso. Ano ang isang mabuting puso? Kumapit ka sa salita. Ibang-iba to sa ating pananaw, di ba? Akala natin ang mabuting puso ay ang paggawa ng lahat ng ito at natutuwa ang Diyos. Pero ang mabuting puso para sa Diyos ay ang pagpapit sa salita, tama ba? At magtiig ka. Ang piyaga ay may kalakip na pagdurusa at kasawian. Hindi naman talaga maayos ang mga bagay-bagay, di ba? Kahit hindi nangyayari ang mga bagay ayon sa gusto natin, nananatili tayong matatag sa salita ng Diyos. Pagkatapos ay dumating ang prutas. Iyan ang kahulugan ni Jesus ng mabuting lupain. At sabi niya, pumunta ako rito para gawin iyon, di ba? Upang ihasik ang ating binhi sa mabuting lupain. Kaya muli, nakikita natin na binibigyang diin niya ang ating puso. Sabi niya, may kayamanan sa ating puso. Lahat ng tao ay may kayamanan sa kanilang puso, ha? Ngunit merong mabuting kayamanan, isang mabuting tao na may mabuting kayamanan sa kanyang puso. May masamang tao na may masamang kayamanan sa puso, okay? Kaya nakikita natin na tinatalakay ni Jesus ang mismong diwa, tama ba? Binabanggit na niya ang Genesis, Kabanata 3, kung saan nahulog si Adan dahil nawalan siya ng isang salita mula sa kanyang puso, tama ba? Balikan din natin ang Lukas, Kabanata 6, versikulo 45. Lucas 6:45. Ayos ba? Kaya sinasabi niya na ang mabuting tao mula sa mabuting kayamanan ng kanyang puso ay nabubunga ng mabuti. Amen? Ngunit sa kabaliktaran, ang masamang tao ay naglalabas ng masama mula sa masamang kayamanan. At si Tanton, ang susunod na taludtod. Sapagkat ang kanyang bibig ay nagsasalita mula sa kung ano ang pumupuno sa kanyang puso. Lapo. Nagsisi ako buong araw kahapon dahil nabasa ko ito. Ano man ang lumabas sa ating bibig na yon, buti na lang at ebanghelista ako dahil na yon ay ipinapahayag ko ang salita ng Diyos, hindi ba? Pero sa totoo lang, kailangan nating maging prangka tungkol dito. Ang lumalabas sa ating bibig ay talagang galing sa ating puso. Ito ang sinasabi ng tagapagsauli ng kanyang kaharian. Siya ay nakatuon, nakikita ang kaibuturan ng ating mga puso kung ano ang pumupuno sa iyong puso. Yan ang itinuturo ni Jesus. Bago natin pag-usapan ang pagpapalaya ng ating bansa, alam mo na, ang pagsakop sa lupang ito, ang kalayaan mula sa Imperyong Romano, alam mo, bago ang lahat ng ito, sabi ng Diyos, talakayin muna natin ang mga pangunahing kaalaman sa iyong buhay pananampalataya. Anong nasa puso mo? Inaamin namin ngayon, wala nang mabuti sa aming mga puso, hindi ba? Walang mabuting bagay na nagmumula sa tao. Iisa lang ang mabuting bagay, ang ating Diyos na nasa itaas. Tama? Kaya dumako rin tayo sa Marcos 7:20-23. Marcos Kabanata 7, talata 2023. Milinaw ito ni Jesus. Ang nagpaparumi sa atin ay hindi kailanman nagmumula sa mga bagay na nasa labas, okay? Walang anumang bagay sa labas ng mundo ang makakapagparumi sa atin. Ang tanging bagay na makapagpaparumi sa atin o ang tanging bagay na makapagpaparumi sa atin ay ang nasa ating puso. Kaya iguguhit natin ulit ito. Kaya dapat nating itong iugnay sa mga naninirahan sa lupang pangako, di ba? Ang 10 tribong ito ngayon, sinasabi ni Jesus na palayasin sila. Ama, kaya anong sinabi ni Jesus sa Marcos, Kabanata 7? Tingnan natin mula sa ating puso. Kumusta? Una, mula sa ating puso, kung ano ang nanggagaling,
Maaari ba nating basahin ng sabay-sabay ang talatang ito? Oo, sa isang bersikulo. Sige, basahin natin ang Marcos, Kabanata 7, versikulo 20, 23. At sa kanyang idinagdag, ang nagmumula sa loob ang siyang nagpaparumi sa iyo. Sapagkat mula sa loob, mula sa puso ng tao, nanggagaling ang masasamang pag-iisip, mga kahalayan, pagnanakaw, pagpatay, pangangalunya, kasakiman, kasamaan, panlilinlang, kalibugan, inggit, paninirang puri, kapalalumpaan, takot, kahangalan. Ang lahat ng masasamang bagay na ito ay nagmumula sa loob. Sinuway kanila. Pinili ko ang New Living Translation dahil sa NASB. Masyadong malalim ang mga salita kaya mahirap intindihin. Kaya ito ang mas madaling bersyon. Una, masasamang kaisipan. Isulat natin ito ng may pusong mapanalangin na habang ipinapahayag natin na ang mga ito ay nasa atin, ay hinihiling din natin sa Diyos na alisin ang mga ito sa ating mga puso. Amen. Sige, at sexual na imoralidad. Pagnanakaw at patay. Alam naming talagang may kaugnayan ang lahat ng ito. Bueno sa 10 utos kapag pinalalawak natin ito sa saklaw ng isang puso. Tama, kapag nagnanasa ka o kapag napupuot ka sa iyong kapatid. Sige, at gayon din, nakaw, patay, palunya, kasakiman, kasamaan, panlilinlam, kasinungalingan, mahalay na pagnanasa, inggit, napakadaling mahulog. Paninirang puli, isang bagay na lagi natin ginagawa. Pasensya na, kapalaluan at maging kahangalan. Bakit? Dahil kung tadlay natin ang salita ng Diyos, iyon mismo ay isang karunungan. Ang kawalan ng salita ng Diyos ay magiging kahangalan. Tama. Kaya nakikita mo ba ang kaugnayan sa pagitan ng panahon ng lumang tipan at dito? Pagkatapos ni Hesukristo ay darating ang panahon ng bagong tipan. Kaya ito ang unang bahagi ng Biblia, ang lumang tipan. Bagong tipan. Sige. Kaya mapapaisip ka, nako, meron ako ng lahat niyan. Kaya anong gagawin natin? Sa tingin namin, kung nakakalimutan mo ang katotohanan, kung sino ang dumating na, si Jesus ay dumating na. Tama! Ang pagkakaiba ng lumang tipan at bagong tipan o lumang tipan, ang bagong tipan na ito ay ang kapangyarihan ng kautusan ay ibang-iba. Ang kapangyarihan ng kautusan ng Espiritu na dala ni Hesukristo ay napakalakas kaya't kaya tayong palayain mula sa kautusan ng kasalanan at kamatayan na nakasaad sa lumang tipan. Balikan natin ang mga taga-Roma, Kabanata 8, talata 1 at 2. Ito'y isang talatang nagsasabi sa atin na pinalaya tayo ni Jesus. Mga taga-Roma, Kabanata 8, versikulo 1 at 2. Roma 8, versikulo 1 at 2. Basahin natin ng sabay-sabay. Handa na? Simulan na. Kaya nga, ngayon ay wala ng hatol sa mga na kay Kristo Jesus. Amen. Talata 2. Sapagkat pinalaya na kayo ng kautusan ng Espiritu ng buhay na na kay Kristo Jesus mula sa kautusan ng kasalanan at suko at ng kamatayan. Amen. Kaya mga kapatid, ang dahilan kung bakit ko ito binanggit ay dahil ang sanglilikha mula noong panahon ng pagbagsak ni Adan hanggang ngayon ay nagdurusa. Sinasabi ng Biblia na ang mundo, ang lupain ay dumaraing, nananabik sa pagpapakita ng mga anak ng Diyos. Bakit? Kapag ibinalik ng mga anak ng Diyos ang salita sa kanilang mga puso, ang isinumpang lupa ay maibabalik din. Ama, basahin natin sa parehong kabanata. Mga taga-Roma, Kabanatang 8, versikulo 11. Roma Kapitulo 8, versikulo 11.
tungkol ito sa atin. Sige, maghanda ka na. Simulan! Sapagkat ang pananabik ng sanglilikha ay naghihintay ng may pananabik sa pagkahayag ng mga anak ng Diyos. At versikulo 22. Handa na? Simulan! Alam natin ang buong nilikha ay dumaraing at nahihirapan sa panganganak hanggang ngayon. Kaya ang mundo, ang sanglilikha ay naghihintay sa atin. Nakaukit ang salita ng Diyos sa ating mga puso. At anong biyaya ito? Tayo ay magkakasamang nasa isang simbahan. Tinatanggap ang salitang ito na nagsasabi sa atin mula sa buong kasaysayan, mula sa simula hanggang sa katapusan, kung ano ang pinagdaanan ng nilikhang ito sa lahat ng mga taong ito. Dahil sa ating pagbagsak, ngayon alam natin na hindi mahalaga kung tayo ay bata o matanda, o lalaki o babae, kung anong nasyonalidad ang ating pinagmulan. Kapag naibalik na sa ating mga puso ang tipan ng Diyos, maniwala kayo na ang mundong nakapaligid sa atin ay maibabalik din. Yan ay isang prinsipyo sa Biblia. Yan ay isang prinsipyo ng salita ng Diyos. Okay, kaya sa puntong ito bilang isang republika ng Korea, tayo ay nahaharap sa isang malaking krisis. Siguro sa personal nating buhay, marami tayong kinakaharap na paghihirap. Bilang isang buong mundo, marami tayong kinakaharap na problema, hindi ba? Kaya anong magagawa natin na yon? Pinalaya na tayo ni Jesus mula sa batas ng kasalanan at kamatayan, hindi ba? Kaya ang talatang ito na lagi nating binabasa noon ay dumating sa akin sa isang bagong pananaw matapos kong tingnan ang talatang ito at iyon. Ang malaking posibilidad, ang dakilang kapangyarihang ipinagkakaloob sa atin ng Diyos ay nasa atin. 2 Kronika, Kabanatang 7, talata 14. Yan ang muling talata. 2 Korinto, Kabanata 7, versikulo 14. Pasensya na. 2 Kronika, Kabanata 7, talata 14. Sa lumang tipan, ikalawang mga kronika, Kabanata 7, talata 14. Ito ang dahilan kung bakit ipinanumbalik ng Diyos ang salita sa ating puso sa unang pagkakataon upang mangyari ito. Okay? Ikalawang kronika, Kabanata 7, talata 14. At ang aking bayan na tinatawag sa aking pangalan, iyon ay tayo. Amen. Tama. Una, kapag sila ay nagpakumbaba, at 2 ay nananalangin, at 3 ay hinanap ang aking mukha, at 4 ay tumalikod sa kanilang masasamang lakad. Sige, basahin natin ng isang beses. 1, nagpapakumbaba. 2, ay nananalangin. 3, hanapin ang aking muka at talikuran ang kanilang masasamang lakad. Ito lang ang kailangan nating gawin. Hindi ito nagkakahalaga ng pera. Hindi ito tungkol sa isang bagay na pambihira, isang uri ng tagumpay, isang superhuman na kailangan mong gawin. Kung gagawin lang natin ang 4 na ito, ano ang susunod na mangyayari? Saka ako makakarinig mula sa langit. Patatawarin namin ang kanilang mga kasalanan at pagagalingin ang kanilang lupain. Kapag hinanap natin ang Diyos na taglay ang kanyang tipan sa ating puso, ang Diyos ang magpapagaling sa lupain. Ang tanging paraan upang maiangat ang lupang ito mula sa sumpa nito ay kapag inalis na ito ng Diyos. Hindi natin magagawa yan, di ba? At hinihintay lamang ng Diyos na ang mga anak ng Diyos ay magpakita na may tipan sa kanilang mga puso at hanapin ang kanyang mukha sa pamamagitan ng pagpapakumbaba. Kaya dalangin ko na sana habang sinisimulan natin ang ikalawang kalahati ng taon ay matanggap natin ang dakilang kapangyarihan mula sa taitaasan, tama ba? Dahil tayo ang tumanggap ng salita ng Diyos sa ating mga puso at tipan, tayo rin ang manalangin sa Diyos na maging mapagpakumbaba, tama ba? Upang hanapin ang mukha ng Diyos at talikuran ang lahat ng masasamang lakad na ito. Hanggat ginagawa natin ito, diringringin ng Diyos ang ating mga panalangin at pagagalingin ang ating mga individual na buhay, ang ating simbahan, ang ating mga pamilya, ang bansa nito, at ang mundo, di ba?
Kapag ang mundo, ang bansa ay darating sa mundo, alam mo, napakaganda ng panitain. Parang kami, paano nangyari yon? Paano mo ito malalaman? Kahit tingnan mo lang ang South Korea, napakakurap. Kung titingnan mo ang mga tao o ang kalagayan natin ngayon, hindi na ito mababawi pa. Bukang tama naman, pero sabi ng Diyos, hindi li. Hanggat iniingatan mo ang aking salita sa iyong puso at hahanapin mo ako, pagagalingin ko ang lupaing ito. Sabay-sabay nating gawin ito, ha? Sige, magtapos tayo sa panalangin. Diyos naming Ama, maraming salamat po sa pagbibigay sa amin ng dakilang pangitaing ito na kahit kami ay maliit at walang kwenta, inilagay mo kami bilang sentro ng mundo sapagkat ang iyong salita ay dumating sa aming buhay. Maaring napakaliit ng Shiloh, ngunit alam ko na nais mo na ang Shiloh ay maging sentro ng mundo upang tanggapin ang lahat ng mga bansa pagdating nila. Kapag tinitingnan namin ang pangitaing ito, Ama, napakaliit namin at tila imposible ang lahat. Ngunit ngayon, napagtanto natin sa pamamagitan ng pag-aaral ng salitang kasaysayan ng pagtubos na ang bawat isa sa atin ay napakahalaga. Kapag nabawi namin ang nawalang tipan sa aming mga puso at kapag kami ay bumalik sa iyo, saka mo rin ibabalik ang lupang aming kinaroroonan. Ama, dalangin namin na ang Shiloh ay lumabas bilang isang bayan ng iyong tipan. At naway tayo ang maging una na magpakumbaba at masigafig na manalangin at hanapin ang mukha ng mapagmahal na kabaitan ng ating Amang Diyos. At tulungan mo po kami, Diyos, na talikuran ng aming masasamang gawain. Maging huwaran muna tayo upang dinggin mo ang aming panalangin at pagalingin mo ang aming lupain. Ama, ito'y isang dakilang pag-asa. At maraming salamat po sa hindi mo pagkakalimot sa amin, sa pag-aaruga mo sa amin hanggang sa araw na ito, kaya't muli mong iniyukit ang iyong salita sa aming mga puso. Maraming salamat sa iyong katatatan. Sa pangalan ni Jesus kami ay dumadalangin. Amen.